Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, congratulations sa ating Miss Universe 2025. Walang iba kundi po ang Mexico. And syempre, congratulations din sa Miss Philippines na top 3. Si Miss Atisha Manalo na Bere Fia Wurtzbach ang atake and Malacatrio na gray mga kadabarkads. And also, napakaganda rin at may substance yung mga sagutan niya po sa Q&A. Nakakatuwa lang dahil lagi pong napapasama ang ating bansa sa top 5 at top 3 nga po si Atisha Manalo. At ito nga hindi matanggap ng marami nating kababayan. Sa kabila po ng husay at galing ni Atisha, hindi siya pinalad na maging Miss Universe 2025. Bakit daw si Miss Mexico ang nanalo, samantalang kung ikukumpara daw si Miss Atisha Manalo dito, mas lamang na lamang. Nila, lutong Macau yung nangyari dito sa Thailand, no? Sa competition dito sa Thailand. Hindi daw kaya nagkamali lang yung host sa pagbanggit ng pangalan, maging ang ilang mga kilalang personalidad dito sa ating bansa, no? Napareact din po dito. Sobrang na-shock po sila at sana malaman natin ang katotohanan, 'di ba? But still, thankful and grateful tayo dahil pasok tayo sa top 5. Isang malaking karangalan na yon, but we're still hoping for the best. Sabi nga po ni Mr. MJ Felipe, why do I have a feeling na baliktad daw ang pagkakabasa? Miss You, si Cote de Ibori, first runner-up daw, si Atisha, second runner-up is si Venny, third runner-up si Thailand, at fourth si Mexico. Feeling ko baliktad ang pagkakabasa. So yan po yung kanyang opinion and syempre yung kanyang observation mga kadabarkads. At maging ako din mga kadabarkads na shock ng sobra-sobra dito kasi sobrang panalo po yung mga ginawa po nitong si Atisha Manalo. Sa question and answer, sa pagrampa, lahat panalo. Yun nga lang, nagulat tayo, bakit ganun yung naging resulta? Kayo ba, agree po ba kayo na third runner-up lang si Atisha Manalo? Please let me know mga kadabarkads. But still, we're very thankful na pasok tayo sa top 5. Samantalang usapang dabarkads naman tayo at unahin natin ang tungkol nga dito kay Clones Ruel Carino. Sa mga nag-aabang po ngayong araw mga kadabarkads, na bago daw po ang schedule, cancel po siya for Friday concert dito po sa Itbulaga. So, eto po ang dahilan. Good morning everyone sa lahat po na nag-aabang po kay Bunso. Na bago po schedule, cancel po siya today Friday dahil papunta na po sila sa Urdaneta para sa kanilang concert. Pero sa Saturday, live po siya sa Itbulaga. So, yun po pala yung dahilan. Kaya po wala siya ngayong araw. Samantalang usapang Angeliana naman tayo mga kadabarkads. Kanina kasing umaga, nag-live po si Angeliana sa kanyang TikTok account. At meron po siyang inamin doon na mahigit isang linggo na daw po na tahimik siya at hindi siya naglalabas ng pahayag laban sa mga dabarkads natin at sa mga sikreto daw na nalalaman niya. Pero still, meron pa daw pong mga nagsasabi at nababasa siya na hindi daw siya tumitigil pero isang linggo na daw siya na walang inilalabas laban sa mga dabarkads. Ang tanong dito, bakit kaya tila kumambyo na etong si Mr. Anjo Iliana at napatigil po ng isang linggo at parang naselyuhan po yung kanyang bibig para hindi po siya maglabas ng kung ano-anong issue dito sa mundo ng social media. Na tila baga may nagbabala po sa kanya, no? Narito po ang kanyang tinig, pakinggan nating mabuti. Nakaka-miss na rin kayo at kamusta kayo lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang daming balita sa news. Pero yun nga, kung napansin nyo ay halos isang linggo na po akong medyo tahimik. Hindi na po tayo nagkikwento. At umiiwas din tayo ngayon sa mga news kasi sabi ko nga kaya naman tayo kumalma nung isang linggo na at nananahimik sa mga kwento kasi
Sabi ko nga ay parang marami tayong nasasaktan sa ating mga kwento. Kaya nga sabi ko, teka, kalma muna tayo, wag muna tayo magpadala ng emosyon. Kasi siyempre nakakakonsensya din kung tayo ay nananakit ng mga inosenteng tao. Kaya ngayon umaga po ay tayo po ay bumabati sa inyo at nagsasabi din na kung meron pong mga lumalabas na mga kasi nabasa ko kanina na naman, unang basa ko wala daw akong tigil sa pagkwento. Ay alam niyo naman isang linggo na ako ng tahimik. Isang linggo na po tayong hindi na po nagkikwento at na-explain ko nga ito kung bakit. Pero ganun pa man, i-explain ko ulit na tayo po ay nananahimik ng isang linggo na. Ayaw na natin magkwento sapagkat yun nga ay mukhang nakakasakit tayo ng ibang damdamin na hindi ko gusto na nananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya again, hindi po totoo yung mga lumalabas na chismis na tayo po ay tuloy-tuloy pa rin daw nagkikwento. Alam niyo naman na isang linggo na akong quiet, kalmado. Pag nagkikwentuhan tayo dito ay sa mga bagay-bagay na lang na pang araw-araw. Hindi ko na po hinuhugot yung mga nakaraan. Katulad ng mga huling linggo na tayo po ay nagkikwento ng mga masasama ng loob, mga lumang kwento ng hinanakit. Kaya yun lang, pinapaalala ko lang po sa inyo, baka madala kayo sa mga pagbibinta ngayon na sinasabi ay hindi pa daw ako tumitigil na pagkwento. Isang linggo na hindi naman tayo makapagsisinungaling. Isang linggo na po tayong humingi sa inyo ng dispensa dahil tayo po ay kalmado at wala na po tayong kwento. Isang linggo na. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na tayo pwede kamustahan. At yun nga ang ginagawa ko itong huling isang linggo ay kinukumusta ko na lang kayo sa bawat lugar niya sa Pilipinas. Kaya I'll see you soon. So yan po yung naging statement ni Mr. Angeliana kaninang umaga sa kanyang naging live. So narinig niyo po yung sinabi niya. Siya daw po ay nakokonsensya sa mga nasasaktan niya dahil sa mga ibinubulgar niya dito sa mundo ng social media. So kung alam niya pala yung salitang konsensya, dapat una pa lang, 'di ba? Hindi niya na sinabi kung ano man po yung mga sikreto na nalalaman niya, no? Kung ito man nga po ay may katotohanan. So biglang cambio niya mga Kadaver Cards at humingi po siya ng dispensa sa mga nasaktan niya daw. So baka may nagbabala sa kanya mga Kadaver Cards kaya tumigil na po siya ng higit isang linggo. Kayo ba? Anong komento nyo dito? Please comment down below.